May isang bahay sa dulo ng Kalye Santos na matagal nang walang nakatira. Hindi siya wasak. Hindi rin siya mukhang abandonado. Sa totoo lang, maayos pa ang pintura. Sarado ang mga bintana. Pero simula pa noong bata ako, may sinasabi na ang matatanda tungkol doon. Walang tumatagal. Noong 2008, may lumipat na pamilya. Tahimik sila. Isang mag-asawa at isang batang babae na siguro mga 8 taong gulang. Sa unang linggo, normal lang lahat. Nakikita pa nga namin silang nagdidilig sa hapon. Pero pagsapit ng ikalawang linggo, may napansin ang kapitbahay namin. Tuwing madaling araw, may ilaw sa sala. At may anino raw na palakad-lakad. Akala nila baka hindi makatulog ang tatay. Pero isang gabi, bandang 2:00, may narinig ang katapat nilang bahay, malakas na kalabog, parang may nahulog na aparador. Walang sumunod na sigaw. Walang humingi ng tulong. Kinabukasan, sarado ang bahay. Pagkalipas ng 2 araw, may truck na dumating. Umalis ang pamilya. Hindi na sila nakita ulit. Lumipas ang mga taon. May sumunod na tenant, 2 magkaibigan na call center agents. Sila ang unang nagsabi ng eksaktong nangyayari sa loob. Ayon sa isa sa kanila, nagsisimula raw ang lahat sa tunog. Una, maririnig mo ang mahinang pagkatok sa pader. Hindi sa pinto. Sa mismong pader. 3 beses. Tigil. Tapos ulit. Kapag binaliwala mo, titigil. Pero kapag pinakinggan mo, lalakas. Isang gabi, nag-video pa raw sila para patunayan na dagalang iyon. Nakuhanan nila ang tunog. Malinaw. 3 katok. Pero sa video, may isa pang bagay na hindi nila napansin agad. Sa reflection ng DE screen, may nakatayong tao sa likod nila. Hindi nila kasama. Wala raw third roommate. Lumipat din sila makalipas ang 1 buwan. Akala ng mga tao coincidence lang lahat. Hanggang sa may magdesisyong bilhin ang bahay at iparenovate. Doon nagsimulang lumabas ang mas kakaiba. Habang binabaklas ang lumang dingding sa sala, may nakita ang mga trabahador. Isang maliit na kwarto sa loob ng pader. Walang bintana. Walang ilaw. At sa gitna, may lumang silyang kahoy na nakaharap sa dingding. Sa dingding, may mga gasgas. Hindi random. Parang marka ng kuko. May tumawag ng barangay para maimbestigahan. Walang opisyal na report kung ano talaga ang kwarto na iyon. Pero simula nang mabuksan iyon, mas naging aktibo raw ang bahay. May mga ilaw na kusang bumubukas. May tubig na tumutulo kahit sarado ang gripo. At pinaka nakakatakot, may nakikita raw sa bintana sa ikalawang palapag. Isang anino ng batang babae. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Ang pinakahuling nagtangkang tumira roon ay isang mag-asawang walang anak. Practical daw sila. Hindi sila naniniwala sa pamahiin. 3 linggo silang tumagal. Ayon sa lalaki, nagsimula raw sa amoy. Amoy lumang tubig. Parang nakababad na kahoy. Tapos may maririnig silang mahihinang yabag sa itaas, kahit sila lang ang nasa bahay. Isang gabi, nagising ang babae dahil may malamig na kamay na dumampi sa paa niya. Akala niya asawa niya. Pero nasa kabilang side ng kama ang asawa niya. Pareho raw silang gising nang marinig nila ang 3 katok sa pader. Hindi sa sala. Sa loob ng kwarto nila. 3 beses. Tigil. 3 beses ulit. Hindi na sila nag-umaga roon. Umalis sila kinabukasan. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay sa dulo ng Kalye Santos. Walang nakatira. Walang nagtatangkang bumili. Pero kung mapapadaan ka roon ng madaling araw, may mapapansin ka. Sa ikalawang palapag sa kanan na bintana, may ilaw. At kung tititigan mo ng matagal, may makikita kang anino na hindi sa iyo nakatingin, kundi sa loob ng kwarto, na parang may iba pang kasama.